Mga ka-business, baka samantalahin ko itong pagkakataon na to. Kung po pwede po sana, lalambing ako sa inyo. Supportahan niyo po yung Anime Reactors TV. Solid ka business po yan. Tapos ano po kasi siya, bedridden na po, mga ka-business. So sa pamamagitan ng pagbablog, awa ng Diyos nga, na-monetize na siya. Nagkakaroon siya ng kaunting revenue. Kaya maliliit lang kasi yung views niya. Baka pwede po suportahan natin si Anime Reactors TV. Yan. Pero bedridden na po siya. Kaya mapapansin nyo yung at least na mukha niya, pinapakita niya. Cartoon character. Suportahan po natin yan, Anime Reactors TV. Hello guys, mapagpalang araw po sa ating lahat. Narito pong muli ang inyong lingkod, Anime Reactors TV. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dyan sa aking munting channel, ay baka pwede naman pong makipindot na po na subscribe button. At makilike and share na rin po ng aking mga video. At patuloy din po natin suportahan ang Mag-amang Ka-Business Official at Papa Dins TV. At ganun din po yung kanilang second YouTube channel na Ka-Business Family. Yung panibagong araw, panibagong reaction ulit po tayo. At for today's video po ay muli po nating gawa ng reaction. Itong patungkol po dito sa mag-asawang Kuya Lito at Ate Vera. Alam ko pong naiinis na kayo pag itong mag-asawang ito ang topic. Pero kailangan po nating gawa ng reaction nito eh. Kaya pagbigyan nyo na po ako. At ito nga po mga ka-business, mga kapapi. Naging kapansin-pansin nga po mga ka-business, mga kapapi, na itong si Kuya Lito ay hindi na nakikita sa mga vlog ni ka-business. Kahit nga po nitong birthday ni Boogie na hindi po natin nakita dito, ito si Kuya Lito. Na dati-dati naman, kahit madalang siyang maisama sa vlog. Pero pag may mga ganitong okasyon dito sa ka-business house, ay pumupunta pa rin siya dito at napapasama pa rin siya sa vlog. Pero sa pagkakataong ito, nito nga pong birthday ni Boogie, ay hindi natin nakita itong si Kuya Lito. At ang dahilan pala nun, ay nagsabi na ito si Kuya Lito na ayaw muna niyang magpa-vlog o mapasama sa vlog. Dahil di umano ay nahihiya siya dito kay Laka Business. At ito naman pong desisyon na ito ni Kuya Lito ay ginalang ni ka-business. Kaya nga po hindi na pinilit ni ka-business na mapasama ito si Kuya Lito sa kanyang mga vlog. At ayon din dito kay Ate Vera, ang isa sa dahilan nito si Kuya Lito kaya ayaw na rin itong magpa-vlog o ayaw na nitong mapasama sa vlog ay kasi siya yung nagiging tampulan ng basher. Kumbaga, nasasaktan siya dun sa mga nakikita o nababasa niyang pambabash sa kanya. Ay kasi naman Kuya Lito, paano ka ba namang hindi mababash? Ay hindi din naman tama yung mga pinagagagawa mo. Siguro magtampo ka dun sa mga viewers na nambabash sa'yo kung ang mga ginagawa mo ay mabubuti. Na sa kabila ng kabutihan na ginagawa mo ay ibinabash ka pa rin. Doon ka maghinanakit. Pero dahil nga negatibo ang nakikita sa mga ikinikilos mo, sa mga ginagawa mo, sa pag-uugali mo, kaya normal na i-bash ka nila. Kasi kung wala naman nakikita negatibo sa iyo ang mga viewers, ay imposible ka nilang i-bash. Lalo na nga dyan sa kalagayan mo. Ang nagiging problema kasi Kuya Lito, ay sa kabila ng kalagayan mo, ay napakarami mo pa rin sablay na ginagawa. At yun yung dahilan kung bakit ka nababash. Katulad halimbawa nitong vlog na ito ni ka-business, patungkol sa inyo ni Ate Vera. Paanong hindi ka mababash dito Kuya Lito? Na sa kabila ng ganyan mong kalagayan, ay nagagawa mo pang mambabae.
At sa kabila ng lahat ng sakripisyo sa iyo ni Ate Vera, ay nagagawa mo pa siyang lukuhin. Tanong lang Kuya Lito, kulang pa ba si Ate Vera para sa iyo? At kulang pa ba yung mga ginagawang pagsasakripisyo sa iyo ni Ate Vera para siya'y magawa mong lukuhin? At ito palang ginagawa mong kalokohang ito ay medyo matagal-tagal na rin. Dahil ayon dito kay Ate Vera, ay nagsimula pa ito ng 2022. Pero ang alam ni Ate Vera, ay chinachat mo lang itong babaeng ito bilang kaibigan na pinaglalabasan mo lang ng sama ng iyong loob. Hindi alam ni Ate Vera na ito palang babaeng ito ay nilalandi mo na. Kaya kung tutuusin, ay may 2 taon mo na rin palang niloloko itong si Ate Vera. Hindi nga lang alam ni Ate Vera. Dahil ang alam ni Ate Vera ay kachat mo lang yung babaeng yon para paglabasan mo ng iyong sama ng loob. Ang galing mong dumiskarte, di ba Kuya Lito? Buti na nga lang, at yung ichinachat mong ka-business subscriber ay hindi pumatol sa kalokohan mo. Na kahit nga tawag ka daw ng tawag dun sa ka-business subscriber na yon, ay hindi ka sinasagot. Kumbaga iniiwasan kanyang i-entertain ng i-entertain. Pero ikaw, yung chat ng chat at tawag ng tawag sa kanya. At may pagayuma ka pang nalalaman. Na sinasabi mo doon sa kachat mong babae, na ginayuma ka niya. Kaya hindi mo siya malimutan. Ay parang ang kapal naman yata ng mukha mo Kuya Lito. Na ikaw pa talaga yung ginayuma. Feeling mo siguro, na sa pagpapacharming mo, ay magugustuhan ka din ng subscriber. Kaya lang mukhang hindi ka type Kuya Lito eh. Kaya yung mga chat at tawag mo ay hindi niya sinasagot at hindi halos niya nare-replyan. Kaya lang sa kabila nun, ay patuloy mo pa rin kinukulit yung subscriber. At may mga chat ka pa na medyo private na yung mga tanong mo. Kung matino ka ba naman tao, itatanong mo sa isang babae kung virgin pa siya. Ay di ba malaking kalokohan yan Kuya dito? Bakit mo kailangan itanong doon sa babae kung virgin pa siya? Kung tutuusin niya, pag walang respeto na yun sa isang babae. Kasi pribadong bahagi na yun ng pagkatao niya Bakit mo pa kailangan itanong? Para saan? Para mapag-usapan yung mga malalaswang bagay sa susunod mong mga chat? Kung sakaling sinagot ka? Tapos ano na yung kasunod nun? Sa mga malalaswang bagay na itatanong mo. Kasi papunta na doon Kuya Lito Papunta na doon yung tanong mo. Dahil virginity na nung isang babae yung tinatanong mo. Na hindi mo man lang naisip na kung ano ba yung mararamdaman ng babaeng tinatanong mo pag tinanong mo siya ng ganyang mga bagay. Kaya alam mo Kuya Lito, real talk lang. Para sa akin kung ako yung titingin, kabastusan na yung ginagawa mo. Parang binabastos mo na rin yung babaeng kausap mo. Kasi pati pribadong bahagi ng buhay ng isang babae itatanong mo. Ano kang klaseng tao Kuya Lito? Anong klase kang lalaki? Na sa kabilangan ng ganyan mong kapansanan, ganyan ka pang manalita. Ganyan ka pa kabastos magtanong. Ayusin mo yung buhay mo Kuya Lito. Tapos, pag nababash ka, nagdadamdam ka. Ay sa tingin mo Kuya Lito, sa ginawa mong yan, pupurihin ka kaya ng maraming viewers ni Ka-Business? O kahit nang hindi viewers ni Ka-Business, kung may makaalam niyang pinagagagawa mong yan, sa tingin mo pupurihin ka dyan? Sa tingin mo, walang maiinis sa'yo sa pinagagagawa mong yan? Na pati nga yung private na bahagi ng buhay ng isang babae ay tinatanong mo pa. Hindi nakakadagdag yan ng pagkalalaki Kuya Lito. Dahil sabi ko nga, bahagi na yan ng pambabastos mo sa isang babae. Kaya alam mo Kuya Lito, sa totoo lang, hindi ako magtataka kung isang araw ay ibablog na ni Ka-Business na hiwalay na kayo ni Ate Vera. Dahil sa pinagagagawa mong yan, hindi malayo na maubos lahat ng pasensya sa iyo ni Ate Vera.
Narinig mo naman siguro kung ano yung sinabi ni Ate Vera. Nakakaunting kakaunti na yung awa niyang nararamdaman sa'yo. Sa sinabing yun ni Ate Vera, mukhang yung awa na lang ni Ate Vera ang natitira kung bakit pa kayo nagsasama. Kasi wala na siyang sinabi doon pagmamahal sa'yo eh. Kung di ang sinabi doon ni Ate Vera, ay kakaunting kakaunti na yung awa niyang nararamdaman sa'yo, kaya kayo nagsasama pa sa ngayon. At tama si Ate Vera, kawawa ka pag si Ate Vera ay nawala sa buhay mo. Dahil malamang sa malamang, ay hindi ka na magkita ng isang tulad ni Ate Vera na kayang magsakripisyo, lalong-lalo na sa pag-uugali mo. Kaya huwag kang magdamdam o maghinanakit, Kuya Lito, kung nababash ka. Dahil yan sa ginagawa mong yan, ay sino ba namang hindi mambaba sa'yo? Sino ba namang hindi mabibwisit sa ginagawa mo? Kasi mula dyan sa ginagawa mong pambababae, sa kabila ng kapansanan mo, hanggang doon sa masama mong ugaling ipinapakita kay Ate Vera, ay kabash-bash ka naman talaga. Tingnan mo yung mga viewers ni Ka-Business. Kung tutuusin, yung marami dyan ay dating humahanga sa'yo. Humahanga sa inyong mag-asawa. Pero ngayon, dahil nga sa nakita ng mga viewers yung tunay mong ugali, ay eto, yung mga viewers na nagmamahal sa'yo noon, ay binabash ka na ngayon. Ay kasi nga negatibo yung nakikitang pag-uugali mo eh. Alangan naman purihin ka pa nila at hangaan ka pa rin nila sa kabila nga ng mga negatibo mong ginagawa. Pero kung maganda lang yung mga ipinapakita mong ugali sa mga viewers, ay malamang sa malamang, ay puro magaganda ding comment para sa'yo ang mababasa mo. Ay kaso hindi eh. Ang karamihan ng viewers ni Ka-Business ay ayaw na ikaw mapanood. Dahil ang sabi nila, ay pareho din lang kayo ni Kuya Jonathan, na pag kayo ang pinapanood nila, ay nai-stress lang sila. Na kung tutuusin, ay totoo naman ni Kuya Lito. Naka-stress naman talaga yung bawat vlog sa'yo. Dahil wala naman yata ako nakitang vlog patungkol sa'yo na pampagod vibes. Puro na lang problema. Puro na lang paulit-ulit na problema. Buti sana ko yung unang problema nyo na na-vlog ni Ka-Business ay sa susunod ay ibang problema na naman. Ay hindi eh. Paulit-ulit na lang. Paulit-ulit na lang na problema ni Ate Vera yung katigasan ng ulo mo at yung pagiging matampuhin mo. Kasi sino ba namang hindi may stress pag kayo ibinablog? Diba? Siyempre yung mga viewers, naghahanap yung mga yan ng vlog na mag-i-enjoy sila, na maaalis yung stress nila sa trabaho. Ay pero kung ganito yung mapapanood nilang vlog, na puro na lang problema nyo ni Ate Vera, ay sa tingin mo, mawawala ba yung kanilang stress? Marirelax ba sila kung yan lagi ang mapapanood nila? Mag-i-enjoy ba sila kung laging yung problema nyo ang mapapanood nila sa vlog ni Ka-Business? Ay hindi naman pwedeng hindi yan i-vlog ni Ka-Business dahil update yan sa buhay nyo. At syempre may mga viewers din na nagtatanong kung kumusta na kayo. At saka kung hindi yan iba-vlog ni Ka-Business, ay paano ito mga ganitong pangyayari kung sakaling magkahiwalay kayo ni Ate Vera? Di walang alam yung mga viewers kung ano yung dahilan kung bakit kayo nagkahiwalay ni Ate Vera. At baka ang ending pa niyan ay si Ate Vera pa yung naging masama. Kaya mainam na rin ito. Mainam na rin na nalalaman ng mga viewers kung ano yung pinagagagawa mo sa buhay. Para kung sakasakali na hindi talaga maiwasan na magkahiwalay kayo ni Ate Vera, ay di alam ng mga viewers kung ano ba talaga yung pinag-ugatan ng paghihiwalay nyo. Bagamat sa amin nga nito si Ka-Business, ay hindi lang naman sa lahat ng pagkakataon ay ikaw lang yung may mali. Dahil minsan ay may pagkakamali din ito si Ate Vera.
Pero, hindi naman siguro magkakaganito ito si Ate Bella kung hindi din dahil sa kakulitan mo. Kung hindi din dahil sa katigasan ng ulo mo at sa pagiging matampuhin mo. Yan lang naman lagi eh. Yan lagi yung sinasabi nitong si Ate Bella na problema sa'yo. Tapos, eto, dinagdagan mo pa nga ng pagiging babaero mo naman. Na sa kabila nga ng ganyan mong kalagayan, aba, ay nagagawa mo pa man babae. Ay ano pa, kung naging kumpleto ka ng katawan, ay di baka mas marami kang babae. Ay kung sa ganyan mo ang kalagayan nagagawa mo pa man babae, ay di lalo na kung kumpleto ka. At sana nga, ay madagdagan pa yung sinasabi ni Ate Bella, nakakatitingnan niyang natitirang awa sa'yo. At sana nga magbago ka na. Para yung kakatiting na lang na awa na natitira sa'yo ni Ate Bella, ay medyo lumaki-laki pa. At magkaroon ulit ng pagmamahal sa'yo itong si Ate Bella. Dahil sa nakikita ko, Kuya Lito, ay awa na lang talaga ang natitira kay Ate Bella. Kaya siya'y nakikisama sa'yo. Dahil sabi ko nga, dito sa vlog na ito ni Ka-Business, ay hindi man lang nasabi nito si Ate Bella na may natitira pa siyang pagmamahal sa'yo. Awa na lang ang nabanggit dito ni Ate Bella. At yan yung pagsumikapan mo, Kuya Lito, na maibalik kung ano yung pagmamahal sa'yo dati ni Ate Bella. Paano ba mga ka-business, mga kapapi? Hanggang dito na lang muna ulit po at sana po'y nagustuhan nyo ito aking reaction video na ito. At muli po ay maraming salamat po sa patuloy na sumusuporta at sa walang sawa pong nanonood sa aking mga ini-upload na video. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dyan sa Muntikon Channel, ay baka naman po pwedeng makipindot na po ng subscribe button at maki-like and share na rin po ng aking mga video. At bago po tayo tuloy magtapos, ay gusto ko lang pong i-shoutout itong sila Ma'am Nerissa ng New Jersey. Shoutout po sa inyo, Ma'am, at maraming salamat po sa patuloy nyo pong pagsuporta at sa wala nyo pong sawang panonood sa aking mga ini-upload na video. Maraming salamat po, Ma'am. At ganun din po dito kay Ma'am Elena Capillo. Shoutout po sa inyo, Ma'am, at maraming salamat din po sa patuloy nyo pong pagsuporta at sa wala nyo din pong sawang panonood sa aking mga nire-reaction ng video. Maraming salamat po, Ma'am. At shoutout din dito kay Idol Wakiwak TV. Shoutout sa iyo, Idol. At ganun din dito kay Jewel Channel. Shoutout po sa inyo, sir. At ganun din po dito sa mga magigiting na kagwang nito si Ka-Business, na sila Kagwang Intoy Official, Kagwang Bay Papaya Official, Kagwang Buknoy Official, Kagwang Bornok Official, Kagwang Bugi Official, at Kagwang Bong Official. Shoutout po sa inyo lahat. At ganun din po dito sa aking mga kasama reaktor na sila Taong Gala, Kalingap Turak, Katangay PLC, Mamplers Channel, MKNday Okray TV, Alminda Mix Vlog, Annalisa Reality Vlog, at Joyce 27 TV. Shoutout po sa inyo. At muli po ay maraming salamat po and God bless po sa inyong lahat. Anime Reactors, shoutout po. Suportahan natin yan si Anime Reactors TV. Yan, pakisupport po natin. Siya po ay isang bidridden na mga ka-business. Check nyo po yung kanyang YouTube channel, Anime Reactors TV. Siya po isang bidridden na ayan, kahit paano nakakagawa-gawa siya ng mga reaction video patungkol sa Ka-Business Official. Suportahan po natin para kahit paano magkaroon siya ng revenue, may magamit siya sa pambili-bili man lang ng gamot. Ano po mga ka-business.